Showbiz fanatics, Alden Richards and Catherine Bernardo, abay talaga namang bakod na bakod sa PAMAS Award. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ka po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video ay naganap na nga po kagabi yung tinatawag na first PAMAS Awards na natanggap nitong si Miss Catherine Bernardo at ang kapamilya star Catherine Bernardo the Best Actress Award at the recently concluded Filipino Academy of Movie Arts and Sciences or FAMAS Award 2024 last night. Catherine won the award for her performance in the movie A Very Good Girl, beating Maricel Soriano in His Mother's Eyes, Charlie Dixon Third World Romance, Marian Rivera Rewind, Sharon Cuneta Family of Two, and Eugene Domingo Becky and Badette. In her acceptance speech, Catherine said she has no expectation from receiving any award when she accepted the film. Unang-una, bigat pala ng trophy nyo. It's my first. Thank you so much po, PAMAS. Nung tinanggap ko ang pelikula na Very Good Girl, di naman ako nag-expect any awards or nomination. Tinanggap ko ang pelikula na to dahil naniniwala ako sa material, naniniwala ako sa mga kasama ko. Umaapaw lang po yung saya kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makagawa ng ganitong klaseng pelikula na minahal at sinuporta ng mga tao. Sang maraming salamat. This movie is a product of hard work, love, and passion. So maraming salamat ng lahat ng sumuporta at nagbigay ng oras at lahat na nagmahal sa pelikulang ito. Catherine also shared the award with Star Cinema and co-actress Dali De Leon. You're a very good girl. Very happy girl tonight. Thank you so much, PAMAS. She ended her speech. So, ganito nga yung kanyang speech during the FAMAS Award. Ganon din naman si Mr. Alden Richards ay nagwagi ng Best Actor Award naman dun po sa kanilang movie. Talagang makikita mo talaga dito sa mga mata nila that they're really happy dahil very prestigious po ang award sa kanilang na-receive at parang this is gonna be the highest and top award that they received that night at sila po yung awardee. Pero isa rin sa mga kinakiligan nga ng ilang mga netizen ang mga behind the scene photos and videos na nagkakalat ngayon sa social media dahil tila baga si Alden Richards ay pinagbili na ni Mami Min at Daddy Fidel na talaga namang bantayan at alalayan itong si Catherine. Pero sa tingin ko naman is naturalesa na ni Alden Richards na alalayan si Miss Catherine Bernardo. Lalo na sa that night kasi nakita natin talagang hindi siya iniwan ni Alden. Kahit nasaan si Catherine, naroon pa rin si Alden Richards. Ayan, so tuwang-tuwa din naman ng mga magulang ni Miss Catherine Bernardo sa na-receive niyang award. Ifinlex pa nga ni Daddy Fidel kasama si Mami Min nung nandun na po sila sa kanilang mansyon kasi nandyan na yun sa background nila yung mamahaling painting na binili nila. Pinag-usapan po ito sa social media. Tingnan nyo naman po yung kapit ni Alden Richards kay Catherine Bernardo na talagang as in dalawang siko, dalawang kamay ni Miss Catherine Bernardo ang hawak-hawak ni Alden Richards na tila baga talagang very very at ease. Kumbaga wala nang ilangan, wala nang hindi na sila parang makaramdam pa ng awkwardness sa isa't isa. Na talaga masasabi mong palagay na yung kanilang pakiramdam sa isa't isa. Kaya naman talagang sobrang happy ng marami. Sabi nga sa comment section nung pinakita to sa social media na parang feeling daw ng ilan ayaw, kumbaga parang sabi ng mga netizen sa comment section na hindi raw aagawin ni Papa P si Catherine. Bakit ganun makahawak itong si Mr. Alden Richards kay Catherine Bernardo? But anyways, marami naman po talagang nasiyahan at marami po talagang natuwa sa mga nasaksihan natin. And of course, sa tagumpay ng Catherine Bernardo and Alden Richards sa PAMAS Award.
Kasabay nito, ayan pa, sabi pa ng mga netizen, more pa please. Diba, kung makikita po ninyo, yan ba yung masasabi mong magkaibigan lang? Kasi sobra po talagang, hindi lang si Alden Richards ang sweet, but also si Miss Catherine Bernardo, very sweet din siya kay Mr. Alden Richards. Siyempre, sasabihin na naman ng ilang mga bashers dyan sa comment section, lahat naman, sweet naman talaga si Alden sa lahat. Pero iba kasi yung pakiramdam natin kay Catherine. So, dahil dyan, narito naman po ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Let's start off with Mr. Resita Mercurio. For me, happy for them. What are friends anyway? Alora is doing her partner as a true friend. Let's just spread love, not judgment. True. Diba? Talagang si Alora po kasi from that start, talagang sobrang love na love niya talaga si Catherine Bernardo. At yung kanilang friendship talagang hindi nawawala. And another commentator also said, go lang Kat din, walang masama kasi wala kayong obligasyon sa buhay. Pareho kayong single. True naman, 'di ba? Wala naman silang dapat na pangilagan dahil parehas naman silang mga libre, 'di ba? At wala silang nasasaktang tao. Yun naman talaga yung best explanation dun sa mga napapanood natin at nakikita natin between Catherine Bernardo and Alden Richards. Sabi pa ni Ma'am si Flora Seva, wala kayong alam, ang isda na huhuli sa bunganga. Sikat na rin naman nagsabi, wala nang ginawa nila ang HLG, may communication na silang dalawa sa friend. Ang totoo sa chatting nila doon na nila nagkakamabutihan. Kaya si Daniel naganap na rin ng iba sa kanya. Pag-uukulan din ang pansin, kaya sikat ang nauna man lalaki. Ito nga yung kumakalat ngayon sa social media, 'di ba? Parang pinagbibintangan nila na si Catherine Bernardo ang unang nag-cheat, na wala naman silang masasabing ebidensya, 'di ba? At parang ito po isang isang speculation lang at isang fabricated stories. Ang sinasabi po kasi ni Alden Richards at ni Catherine Bernardo na hindi naputol yung kanilang relationship as a friend or nung yung kanilang mga co-workers noon, dahil still nagkakaroon pa rin sila ng pagkakataong magkita-kita na magkakaibigan that time. Sabi naman po ni Ma'am Shi Dorothy Javier, suggestion lang po para sa third party. Pwede din po siguro si James Reid para sa third party sa Hello Love Again kasi para din po siyang Canadian at half foreigner naman siya. Pero depende pa rin po sa management kung ano ang kukunin nilang third party. Wag na lang po sana si Joshua kasi kaibigan ni Joshua si Daniel. Baka pabantayan lang ni Daniel si Catherine. Kaya Joshua, kung siya ang third party at saka meron naman teleserye, kaming teleserye si Joshua, kapamilya, baka hindi rin siya pwede. Sana lang, POV lang po, wala sanang magalit. No bad reaction, please. Salamat po. Ayun. Ito naman po yung kanyang comments na parang pwede rin, 'di ba? Kasi sabi naman po ng ilang mga netizen, hindi naman daw kailangan ni Catherine na magkaroon po ng third party doon po sa kanilang movie kasi it's all about the life of the OFW. Parang yun po yung mas may ini-stretch po ng directors and writers, yung buhay ng mga OFW. Kasi mas inaabot nila or mas pinapakita nila yung realidad ng buhay, which is possible naman po talaga yun. Pero para to give them spice, diba? Parang paaanghangin lang ng kaunti yung HLA or Hello Love Again. So, thank you po sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV.